Another day, another mini vlog. Aga na naman ako nagising mga mare dahil hindi tayo mahirap. Samahan nyo naman ako sa panibagong araw ng buhay ko. Pagkagising ko nga mga mare ay binuksan ko na rin tong ref namin na walang laman. Diba sinasabi ko sa inyo puro tubig yung laman ng ref namin? Baka meron pang mag-donate dyan ng tubig, ilalagay ko na rin dito sa aming ref na walang laman. Char. Meron nga akong binabad na manok kagabi mga mare kaya ito lulutuin ko na sa aming tanghalian. Siyempre i-flex ko na rin tong ginawa kong bulaklak nung nakaraang taon pa. Tingnan nyo naman at marami ng mantika. Dahil nga hindi naman halata na maraming talsik ng mantika mga mare ay syempre i-display ko pa rin yan. Nga yung manok na binabad ko kagabi mga mare ay barbecue ko yan. Piniflex ko sa inyo mga mare yung bulaklak na ginawa ko, syempre hindi rin ako mapapahuli. I-flex ko rin yung katawan ko na aking pinaghirapan mga mare ng ilang buwan. Ayun na magusga mga mare kung meron nga pinagbago sa aking katawan. Guys, pagkatapos ko nga dyan mga mare ito asikasuhin ko na rin yung ulamin namin. Buksan ko na rin tong induction cooker ko mga mare para mapainit ko na nga yung kasirola. Kasirola ko na nga lang siya lulutuin mga mare dahil nga tinatamad akong buksan yung griller namin. Pero nahihirapan din ako maglinis doon dahil nga mahirap siyang linisin. Pero yung totoo mga mare ay naubusan na kami ng butane. Ganitong luto sa kasirola mga mare ay nagawa ko na rin to dati. Ba syempre isi-share ko rin sa inyo kung paano ko niluto to. Pre, unang-una ay hindi kayo makakaluto kapag wala kayong apoy. Ang unang gagawin nyo mga mare ay syempre bubuksan nyo na yung kalan nyo. Pag umaapoy na yung kalan nyo mga mare, ilapat nyo lang yung mga palad nyo. Ilalagay nyo na pala yung inyong mga kawali o kaldero. Itong manok pala mga mare ay binabad ko lang yan sa tuyo, kalamansi at pineapple juice. Siyempre sasamahan natin ng paminta at bawang. Para magkalasa ng barbecue to mga mare ay syempre naglagay na rin ako ng barbecue powder. Maging mabango nga yung ating barbecue mga mare, aba syempre lagyan natin ng tanglad. Niluluto ko nga yung manok mga mare sa kaserola. Ayan, kinuha ko na nga itong mga excess na sabaw. Ito magsisilbing gawin natin ng barbecue sauce. Lagay lang pala ako dyan ng kalahating beef cubes. Na mainit-init pa itong sabaw mga mare, ayan na tinunaw ko na nga lang dyan. Nagdagdag lang ako ng pamintang powder dahil nga paminta is life. Nga medyo matabang siya mga mare ay dinagdagan ko rin ng konting toyo. Lipas nga ng ilang minuto mga mare, ayan unti-unti na nga siyang naluluto at nauubos yung kanyang sabaw. Siyempre lulutuin lang natin to sa mahinang apoy mga mare para manuot yung sarap. Every 5 minutes nga mga mare ay binabaliktad ko nga to para maluto bawat side. Dahil nga malapit na yan maluto mga mare, ayan balik-baliktarin ko lang din ng paunti-unti. Oh, ang lakas talaga to sa kanin mamaya. Itong klaseng ulam talaga mga mare ay naku mapapa extra rice ka talaga. Dahil nga naubos na yung sabaw niya mga mare at luto na rin, ayan tinanggal ko na rin siya. Ngayon yung gagawin ko dito mga mare ay lulutuin ko ulit itong sauce. Dalhin ko na nga dito sa kawali ko mga mare ay pagkatapos maglagay lang din ako ng konting cornstarch. At depende naman yan sa inyo mga mare kung gaano gusto nyong lapot. Yung ginamit kong cornstarch yung mga mare ay isang kutsarita lang. Tapos ay konting tubig lang din. Kumulo na nga mga mare, ayan nilagay ko na nga yung cornstarch. Pagkatapos ayan malapot na nga. So, nilipat ko nga dito sa lalagyan mga mare dahil nga ito papahid natin sa manok. Diba barbecue sauce pa lang mga mare ay talagang ulam na. Dahil nga wala na siya sa kalan mga mare, ayan pahiran ko na rin tong ginawa nating barbecue sauce. Para mamaya pag kinain namin, ayan masarap na nga siya dahil nga meron na siyang barbecue sauce. Yun lang. Bye!